Si Michael Jordan, na kilala sa kanyang unparalleled success sa NBA, didn't have an easy start in the playoffs. Ang kanyang debut noong 1985 ay natapos sa isang quick exit, nang matalo ang Chicago Bulls sa Milwaukee Bucks sa Eastern Conference First Round. Sa kabila ng impresibong average ni Jordan na 29.3 puntos, isang panalo lang ang nagawa ng Bulls sa 4 na laro. Ang sumunod na 2 taon ay nagpatuloy sa this trend of early exits, kung saan ang Bulls ay nahaharap sa sunod-sunod na sweep ng Boston Celtics noong 1986 at 1987. Each of these series underscored Jordan's need for a stronger supporting cast to advance deeper into the playoffs. Noong 1988, sa isang laban-laban sa Cleveland Cavaliers, nalampasan ni Jordan at ng Bulls ang initial barrier, na nakuha ang kanilang unang panalo sa playoff series sa under his leadership. Ang panalong ito ay nagmarka ng pagtatapos ng early playoff struggles ni Jordan, at ang simula ng isang mas promising na yugto sa kanyang illustrious career. Si Shaquille O'Neal, a dominant force in the NBA, faced a tough period in the playoffs during 2000s. Ang kanyang 7 sunod na pagkatalo sa playoff ay nagsimula noong 2007, unang round kasama ang Miami Heat kung saan sila ay pinatalsik ng Cleveland Cavaliers. Sa seryeng ito, nag-average si Shaq ng 18.8 points, 8.5 rebounds, at 1.5 blocks sa 4 na laro. Nang sumunod na taon, pagkatapos lumipat sa Phoenix Suns, struggles continued ni O'Neal nang natalo sila sa unang round sa San Antonio Spurs. Noong 2008 playoffs, Shaq averaged ng 15.2 points, 9.2 rebounds, at 2.6 blocks sa 5 laro. This period was marked ng mga makabuluhang transition para kay O'Neal, moving between teams, at adjusting sa iba't ibang dynamics ng playoff. Tiniis ni Kevin Durant ang isang challenging period na may 7 sunod-sunod na pagkatalo sa playoffs. Nagsimula ang streak na ito noong 2021 Eastern Conference Semifinals, nang bumagsak ang Brooklyn Nets sa Milwaukee Bucks sa isang hard-fought 7-game series. Nang sumunod na taon, noong 2022, si Durant at ang Nets ay dumanas ng nakamamanghang first-round exit sa kamay ng Boston Celtics na nabigong makakuha ng isang panalo sa serye. Noong 2023, nagpatuloy ang mga kasawian ni Durant nang ang kanyang bagong koponan, ang Phoenix Suns, ay nahaharap sa pagkatalo sa Western Conference Semifinals laban sa Denver Nuggets. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ni Durant, ang Suns ay sumuko sa Nuggets in 6 games, not after beating the Clippers in the first round, where they dropped the first game. Kamakailan ay hinarap ni LeBron James ang isa sa mas mahihirap na playoff sequence sa kanyang tanyag na karera sa NBA, na minarkahan ng 7 magkakasunod na pagkatalo sa playoff. Nagsimula ang streak na ito noong 2023 Western Conference Finals, kung saan hinarap ng Lakers ang malakas na koponan ng Denver Nuggets at na-sweep. The struggle continued hanggang sa 2024 playoffs, kung saan natalo ang Lakers sa first 3 games ng unang round sa ngayon. Sa panahong ito, napanatili ni LeBron ang mga high-performance levels, na may average na 26.3 puntos, 9.7 assists, at 6.7 rebound. Despite his efforts, hindi naging sapat ang overall performance ng koponan upang to-secure victories na highlighting a stretch of challenge, at reflection for both LeBron at Lakers habang sila ay nagnanais na muling mag-regroup at umabant sa future playoff contests. Moses Malone found himself sa gitna ng nakakatakot na playoff stretch mula 1985 hanggang 1988 na nagtitiis ng 6 na magkakasunod na pagkatalo. It all began in the heat of the 1985 Eastern Conference Finals nang ang kanyang Philadelphia 76ers ay makasagupa sa Boston Celtics sa isang mahigpit na pinagtatalunang serye na sa huli ay nauwi sa pagkabigo para kay Malone at sa kanyang koponan sa Game 5. Despite changing teams noong 1987, struggles continued sa playoff ni Malone hanggang 1988. Si Kareem Abdul-Jabbar, isa sa pinaka-dominanting figure sa kasaysayan ng NBA, ay nakatagpo din ng mga paghihirap sa playoff. Ang kanyang sunod-sunod na 5 sunod-sunod na pagkatalo sa playoff ay nagsimula noong 1977 Western Conference Finals, kung saan nanguna siya sa kahangahangang average na 30.3 puntos, 16.0 rebounds, at 3.8 assists bawat laro, ngunit winalis ng Portland Trail Blazers ang kanyang Los Angeles Lakers. Nang sumunod na taon, sa 1978 Western Conference First Round laban sa Seattle Supersonics, sa kabila ng kahangahangang stats ni Abdul-Jabbar na 27.0 points, 13.7 rebounds, at 4.0 blocks kada laro, muling hindi nakuha ng Lakers ang panalo sa opening game. Ang playoff career ni Magic Johnson ay nahaharap sa isang challenging period marked by a streak of 5 consecutive losses.
Nagsimula ang streak na ito noong 1991 NBA Finals kung saan ang Los Angeles Lakers, sa kabila ng malakas na performance ni Johnson, ay natalo sa Chicago Bulls 4-1. Sa mga finals na ito, si Johnson ay isang key player na may average na 18.6 puntos, 12.4 assist, at 8.0 rebound bawat laro. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, naungusan ng Bulls, sa pangunguna ni Michael Jordan, ang Lakers, marking a pivotal moment in NBA history, as a passing of the torch between two era. Johnson briefly retired following the 1991 season, higit sa lahat dahil sa kanyang diagnosis sa HIV, ngunit bumalik noong 1996. Ang kanyang pagbabalik na laro sa playoffs noong taong iyon ay nakita ng Lakers na makaharap ang Houston Rockets sa unang round. Tinalo ng Rockets ang Lakers sa Game 1, pinalawig ang sunod-sunod na pagkatalo ni Johnson. Nakaharap din si Kobe Bryant ng mga kabiguan sa playoffs. Ang kanyang sunod-sunod na 5 sunod na pagkatalo ay nagtagal mula 2006 hanggang 2007 NBA First Round, parehong beses laban sa Phoenix Suns. Noong 2006, sa kabila ng malakas na performance ni Kobe na may average na 27.9 points, 6.3 rebounds, at 5.1 assists sa 7 laro, ang Lakers ay nahulog 4-3 sa Suns. Nang sumunod na taon, tumindi ang pagsisikap ni Kobe nang mag-average siya ng 32.8 points, 5.2 rebounds, at 4.4 assists, ngunit muling natalo ang Lakers, natalo sa serye 4-1. Si Larry Bird, isa sa pinakamabangis na katunggali ng NBA, ay nakatagpo ng isang mapanghamong yugto noong unang bahagi ng 1990s. Hinarap ng kanyang Boston Celtics ang magkasunod na pagkatalo sa playoff, simula sa pagkatalo sa Detroit Pistons noong 1991 Eastern Conference Semifinals, kung saan nahulog sila ng 4-2. Nang sumunod na taon, si Bird at ang Celtics ay pinatalsik ng Cleveland Cavaliers sa isang closely contested series, na natapos sa 4-3. Sa mga playoff run na ito sa pagitan ng 1990-91 at 1991-92 season, nag-average si Bird ng 15.4 points, 6.4 rebounds, at 6.1 assists sa 14 na laro. Si Tim Duncan, isang pundasyon ng tagumpay ng San Antonio Spurs, ay nakatagpo ng isang mapanghamong yugto sa playoffs mula 2010 hanggang 2011. Nagtiis ang Spurs ng 5 magkakasunod na pagkatalo, simula sa isang sweep noong 2010 Western Conference Semifinals laban sa Phoenix Suns. Sa kabila ng mga pagsusumikap ni Duncan, ang Spurs ay nabigo laban sa Suns, na nagmarka ng isang nakakadismaya na pagtatapos sa kanilang playoff run sa taong iyon. Kasama sa stats ni Duncan sa seryeng ito ang average na 19.8 points, 11.5 rebounds, at 3.5 assists. Sa sumunod na season, noong 2011, hinarap ng Spurs ang karagdagang problema sa playoff, natalo sa unang round sa Memphis Grizzlies in a 6-game series. Hinarap ni Wilt Chamberlain ang isang mapanghamong yugto sa playoffs mula 1968 hanggang 1969. Ang kanyang sunod-sunod na 5 pagkatalo ay nagsimula noong 1968 Eastern Conference Finals nang bumagsak ang kanyang Philadelphia 76ers sa Boston Celtics sa isang hard-fight series that went to Game 7. Sa kabila ng dominasyon ni Chamberlain, hindi nalampasan ng 76ers ang mabigat na depensa ng Celtics. Nang sumunod na taon, hinarap ni Chamberlain ang isa pang kabiguan sa Western Conference Semifinals, kung saan tinalo ng San Francisco Warriors ang Lakers. Nag-navigate si Dwayne Wade sa isang mahirap na panahon mula 2007 hanggang 2009 na minarkahan ng 5 magkakasunod na pagkatalo sa playoff. Nagsimula ang paglalakbay noong 2007 first round showdown nang ang kanyang Miami Heat ay nakipagsagupaan laban sa Chicago Bulls sa isang mahihirap na serye na umabot sa Game 4. Sa kabila ng mga kontribusyon ni Wade, ang Heat ay kulang sa tagumpay. Gayunpaman, nagpatuloy ang mga problema sa playoff noong 2009 nang muling nakatagpo ng pagkatalo ang Heat sa first round, sa pagkakataong ito laban sa Atlanta Hawks sa mahigpit na pinaglalaban ng serye, ngunit but ended that bad streak after Game 1. Sa playoffs mula 2012 hanggang 2013, si Kevin Garnett, na kilala sa kanyang husay sa defensive prowess and leadership, ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng isang mapaghamong yugto na minarkahan ng 5 magkakasunod na pagkatalo. Nagsimula ang lahat sa matinding labanan ng 2012 Eastern Conference Finals, kung saan ang kanyang Boston Celtics ay mahigpit na nakasagupa laban sa Miami Heat sa isang grueling series na umabot sa Game 6. Sa kabila ng magiting na pagsisikap ni Garnett sa court, na kinabibilangan ng average na 19.2 points, 10.5 rebounds, at 2.3 assists kada laro, ang Celtics ay kulang sa pag-secure ng panalo. Ang sumunod na postseason, noong 2013, ay nagdulot ng karagdagang kahirapan habang nakatagpo ng panibagong kabiguan si Garnett at ang Celtics, sa pagkakataong ito laban sa New York Knicks.
Nagpatuloy ang sunod-sunod na laban hanggang sa first round ng playoffs, kung saan natalo ang Celtics laban sa New York Knicks sa isang mahigpit na pinagtatalunang serye at sa wakas ay nanalo pagkatapos ng Game 3. Si Hakeem Olajuwon, na kilala sa kanyang mahusay na post-play, ay nahaharap sa isang mabigat na stretch sa 1996 playoffs. Ang Houston Rockets ay dumanas ng 4 na magkakasunod na pagkatalo noong 1996 Western Conference Semifinals laban sa Seattle Supersonics, na nagresulta sa isang maagang postseason exit. Sa kabila ng malakas na performance ni Olajuwon sa buong playoffs noong 1996, na may average na 22.4 points, 9.1 rebounds, at 3.9 assists sa 8 laro, hindi nalampasan ng Rockets ang determinadong Supersonics. Nakita ng serye si Olajuwon na nakikipaglaban sa isang mabigat na kalaban sa depensa ng Supersonics, ngunit sa huli ay nabigo sa kanilang paghahanap para sa tagumpay sa playoff. Hinarap ni Jerry West ang isang mapanghamong panahon noong huling bahagi ng 1960s na may 4 na magkakasunod na pagkatalo sa playoffs. Nagsimula ang kahabaan na ito noong 1968 NBA Finals, kung saan ang kanyang Los Angeles Lakers ay nahulog laban sa Boston Celtics sa isang mahigpit na pinagtatalunan na serye na umabot sa Game 6. Sa kabila ng mahusay na pagsisikap ni West sa court, hindi nakuha ng Lakers ang panalo. Sa buong playoff series na ito, ipinakita ni West ang kanyang kahangahangang kakayahan, na may average na 29.2 puntos, 6.4 assists, at 5.2 rebounds sa kabuuan ng 4 na laro. Sa kabila ng kanyang mahusay na individual na performance, ang Lakers ay nahaharap sa magkakasunod na pagkatalo sa playoffs, hindi nagtagumpay sa Celtics at kalaunan ang San Francisco Warriors sa Western Conference Semifinals. Karl Malone found himself in a tough spot from 2002 hanggang 2003, nagtitiis ng 4 na magkakasunod na pagkatalo sa playoffs. Nagsimula ang lahat noong 2002 first round nang ang kanyang Utah Jazz ay humarap sa Sacramento Kings sa isang kapanapanabik na serye na umabot sa Game 5. Sa kabila ng walang humpay na pagsisikap ni Malone, the Jazz couldn't seal the deal. Sa mga playoff showdown na ito, ipinakita ni Malone ang kanyang walang kapantay na kakayahan, nag-average ng 22.5 points, 8.7 rebounds, at 4.3 assists kada laro sa kabuuan ng 4 na laro. However, despite his remarkable individual performance, the Jazz suffered consecutive defeats in the postseason, unable to overcome the Kings and later the Los Angeles Lakers in the 2003 first round. Si Julius Erving, na kilala rin bilang Dr. J, ay nakatagpo ng isang mabigat na kahabaan sa 1977 NBA Finals, kung saan ang kanyang Philadelphia 76ers ay humarap sa Portland Trail Blazers. Sa kasamaang palad, natiis ng 76ers ang 4 na magkakasunod na pagkatalo mula Game 3 hanggang Game 6 series. Sa kabila ng incredible efforts ni Erving sa court, na kinabibilangan ng average na 30.2 points, 11.3 rebounds, at 5.6 assists kada laro sa mapanghamong stretch na ito, hindi nalampasan ng 76ers ang matatag na laro ng Trail Blazers. Ang serye ay nagtapos sa sunod-sunod na pagkatalo, na nagresulta sa isang nakakadismaya na pagkatalo para sa 76ers sa NBA Finals. Si Bill Russell, na kilala sa kanyang husay sa defensive prowess and leadership, ay nakaranas ng pambihirang pagkabigo sa playoff noong 1967. Sa Eastern Conference Finals laban sa mabigat na Philadelphia, ang Boston Celtics ni Russell ay natalo sa 4-1. Sa buong 5-game series, nag-average si Russell ng mga impresibong figure na 23.4 rebounds, 11.4 points, at 6.0 assists kada laro. Sa kabila ng kanyang mga individual na pagsisikap, hindi nagtagumpay ang Celtics sa 76ers, na minarkahan ang isa sa ilang beses na hinarap ni Russell ang gayong kahirapan sa kanyang makasaysayang karera sa NBA. Stephen Curry encountered a tough stretch during the 2016 NBA Finals. Ang Golden State Warriors, sa pangunguna ni Curry, ay humarap sa 3 magkakasunod na pagkatalo mula Game 5 hanggang Game 7 laban sa Cleveland Cavaliers, na tuluyang natalo sa serye. During the 2016 NBA Finals Series, laban sa Cleveland Cavaliers, si Curry ay nahaharap sa matinding defensive pressure at nahirapang hanapin ang kanyang rhythm minsan. Sa kabila nito, naglagay siya ng mga respectable numbers, na may average na 22.6 puntos, 4.9 rebounds, at 3.7 assists kada laro sa buong serye. Gayunpaman, hindi ito sapat upang masigurado ang tagumpay para sa Warriors dahil hindi sila nagkukulang sa isang malapit na pinagtatalunang serye na napunta sa alambre. Nakatagpo si Oscar Robertson ng isang mahirap na yugto noong 1967 playoffs na may 3 magkakasunod na pagkatalo.
Nagsimula ang sunod-sunod na streak na ito sa Eastern Conference Semifinals nang matalo ang kanyang Cincinnati Royals laban sa Philadelphia 76ers sa isang mahigpit na pinaglalabanang serye na umabot sa Game 4. Sa buong playoffs noong 1967, ipinakita ni Robertson ang kanyang pambihirang kakayahan, na may average na 24.8 puntos, 11.3 assists, at 4.0 rebounds mahigit 4 na laro. Sa kabila ng kanyang kahangahangang individual na performance, hindi madaig ng Royals ang determinadong 76ers, na nagresulta sa maagang paglabas mula sa postseason.